Ayo? Etong si Maui Spencer, mga kababayan. Dahil nga po, ito ay nagtatago sa kanyang sa kanyang pantalon. Mga kababayan, ay hindi pala sa kanyang palda. Ngayon po ay ipapatawag po ito ng NBI ng DOJ. Kasama po si BP Inday Sara at yung mga kasama nila sa Zoom meeting. Eh syempre takot ito. 'Di ba? Takot ito na malaman ng taong bayan ang tunay na pagkatao na to na siya ay isang My God, I hate drugs. na siya po ay isang Darna, di ba? Mga kababayan, baka pag tinanong siya, Julius ba ang pangalan mo? Opo! Opo! Julius po ang pangalan ko. Hindi po Maui ang pangalan ko. Yan po ay screen name ko lang. Diba? Nakakaano, mga kababayan, alam nyo, bigyan ko lang po kayo ng bigyan ko lang po kayo ng kwentong background dito kay Maui Spencer. Si Princess Maui. Alam nyo, ito ang nakakalungkot, no? Sa mga loyalista, kilalang-kilala nyo ito. Dahil marami po ang naitulong nyo dito. Di ba? Nakapag-aral to, nakapagtapos ito sa tulong ninyo. Alam ko, hindi po kayo yung taong mapanumbat. Ako na lang po ang magsasabi. Di ba? Pero, nakita nyo ngayon, binabaliktad, kinakalaban na ang gobyerno na noon ay pinakinabangan niya ng husto. 'Di ba? Salamat Mami Malu sa sa pag-share ng blessing. Itong si Maui Spencer. So nakakalungkot po. Pero ngayon, dahil nga po siya ang pinag-ugatan ng tanong, bakit kailangan siyang ipatawag ng NBI? Mamaya sasabihin ko po sa inyo ang dahilan kung bakit kailangan siyang ipatawag ng NBI. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Ang naiispatan nga namin, yung mga nag-post lang ng tanong. Princess Mauricio. Nagtanong kay Ma'am Sara, tapos sumagot si Ma'am Sara, huwag kayong mag-alala sa aking security, ma'am. So, nagtanong. No? Meron na akong nakausap na tao na pag ako namatay, ay kailangan patayin din niya ang si Presidente, si First Lady, at saka si Speaker. At sumagot po siya sa akin na, yes ma'am. O, diba, yun ang tenor eh. Hindi eksakto yun, pero yun ang tenor. Kaya yung nagtanong kay ma'am, nagtanong kay BP, at sinagot ni BP, yun po ay sigurado isusupina namin yung surrounding. Bakit na itanong yun, bakit gano'n. Yung iba po mga tao, sir, bukod po doon sa taong yun, meron pa bang ibang taong posible pang masubpina? Yes. Identified nga namin lahat ng present sa Zoom meeting. More or less, sir, mga ilan po silang mga susupina po natin? Ay, siguro hindi bababa sa 10. Uy, 10, mga kababayan. Kilala naman natin kung sino yung mga andon na ipapasabpina. Pero, ito talaga yung sa akin tumatak si Princess Maui. Bakit kailangan siyang ipatawag ng NBI? Remember the narrative, mga kababayan. Ang tanong niya kay BP Sara Duterte, sabi niya ganon, hindi ito yung sakto pero ang narrative niya, we heard, di ba? Sabi niya ganon, may nababalitaan po kami na ang pamilya nyo ay baka ang pamilya nyo ay ipa-Oplan Romanov. Ang kwento po ng Oplan Romanov or ang Romanov families, mga kababayan, sila ang mga ruling party noon sa Russia. Kaya lang ay pinatay po sila, ang buong pamilya nila, ng mga komunista at hindi na po nakabalik sa palasyo. Sa mga kababayan, ang tanong, bakit nasabi ni Maui yun? Saan nanggaling yung kanyang statement na merong bali-balita kumakalat sa kanila na itong pamilya Duterte ay ipapa-Oplan Romanov di umano ng mga Marcos dahil, mga kababayan, sa mga siniwalat daw ni Sara Duterte during the election and after the election nung magkakakampi pa sila. Yun ang sinasabi ni Maui. So saan ngayon ang galing yun? Kailangan malaman, matukoy kung ano yung binibitawan nito na planong Oplan Romanov against the Dutertes.
mga kababayan, tayo, sa sarili nating opinion, it is not the Marcos that going to kill the Dutertes, but it actually the contrary. Diba? Kasi nung una, sabi ni Baste Duterte during the Maisog rally, sabi niya ganon, tandaan ninyo, at lagi niyong iisipin, pamilya Marcos, ang pamilya Romanov. Meron pa siyang isang binanggit doon, si Mussolini ata yun, na ito ay mga ruling party. Pero, dahil sa mga nangyayari, ay hindi na kayo makabalik sa pwesto. Ganon ang binitawan ni Baste Duterte. So therefore, mga kababayan, mga ka-GP Natics, pinabaliktad po nila yung sitwasyon. Diba? Kasi kung merong, sabi ko nga, kung merong gagawa ng masama, siyempre, sila yung mga gustong kumuha sa pwesto, mang-agaw sa pwesto. Hindi pwedeng yung nasa pwesto na magpapapatay ng tao sa Vice President kasi sino naman presidente ang ahangarin ang Vice President? Siya na yung pinaka-highest person in the land. Di ba? Presidente na yon. Bakit mo ipapapatay yung Vice President? Anong mapapala mo? Wala ka naman mapapala, presidente ka na. Bakit mo ipagagawa yun kila Digong, mga kababayan? Parang pinahamak mo na yung sarili mo nun once you did it. Diba? Kaya nagugulat ako sa kanila, saan nang gagaling? Yung kanilang mga statement na yan, yung mga haka-haka ba yan? Gawa-gawa, saan nang galing? Baka sa kapwa nila mga DDS, baka kila Sasot. Diba? Oh. Banat boy, kambal. Sabi ni Ruben Dolor. Hoy Maui, sa Ohio ano to? Ohio. Ano to? May botos ka na, may botos ka na. Duterte family pareho lang sila, pwedeng ipa-Romanov din. 'Di ba? Hindi, mga kababayan, mali talaga na ang ipapa-Romanov mo is yung kasi ang exactly sinasabi ng Oplan Romanov is the ruling party. Ruling party ba? Ang pamilya ng Vice President? Hindi. Di ba? Mga kababayan, hindi sila ruling party. Nangangarap lang po sila. Kaya nga sabi niya, presidente siya ng impyerno. Di ba? Oh, nangangarap ng gising. Hindi yata nila alam yung tunay, nagbanggit ka, Oplan Romanov. Ruling party yun. Pinapatay ng komunista. Oh, hindi naman ruling party. Sila Sara Duterte. Bakit ipapa-Oplan Romanov? So, kailangan po natin malaman, mga ka-GP Natics, saan nanggaling yung mensahe, saan nanggaling yung tanong ni Maui Spencer. Baka mamaya, yung tanong na yan, mga kababayan, ay nanggaling din naman dahil mahilig sila gumawa ng sarili nilang mga usok. Tapos, pag gumawa sila ng usok, yan ang pinaapoy nila para maawa ang tao sa kanila. Diba? Oh, sabi ni Mary Ann Jacinto, sa kanila din yang galing kasi mga mamamatay tao mga yan, sanay na kasi. Sabi naman ni Sir Rolando Tica, basahin ko lang. Sir, kasi yung mga pananalita nyo, may conviction. Kaya napagkakamalan kayo. May mga PBBM vlogger kasi noon na di mo rin nakakalain na babaliktad. Pero anong nangyari? Di lang bumaliktad, bumalentong pa. Guys, again ha, hindi masama na tayo ay tawag dito, kumontra kahit papano. Ay ibig sabihin, tayo ay tanungin, 'di ba? Ang desisyon ng gobyerno. Pero it doesn't mean na tayo ay babaliktad. Kaya nga, yung pag-lay down ko sa inyo ng predicate, mga kababayan, side by side. Hindi ito one-sided, yung sinabi ko sa inyo kanina. Hindi ko rin sinasabi, nakakilala ko si Katonyeng personally, hindi kami magkaibigan pero dati nagkikita kami. Kaya alam ko, hindi rin yan basta-basta maglalabas. Not unless, mga kababayan, ito, dahil nga INC at kinakalaban na natin yung, hindi natin sasabihin natin, pero may mga kakampi sila na talagang medyo pumuipitik na ngayon, di ba? O, nakita natin si Marcoleta, yung iba pa dyan, nasasaktan, hindi natin alam.
Kaya maraming bagay that we are need to consider, mga ka-GPnatics. Pero ako, sabi ko nga sa inyo, sino ba naman ang hindi magagalit? Kayo ba? Hindi ba kayo naaasar? Hindi ba kayo mapipikon kapag pinabayaan ni Presidente Bongbong Marcos, etong si Sara Duterte, na ganun na lang? Kasi bad precedents po ang gagawin. Halimbawa, pinalagpas ni Pangulong Bongbong Marcos si Sara, hindi pina-impeach. Bad precedent. Gagayahin at uulit-ulitin lang po yan ng mga Duterte, particularly ni Sara, na gagaguhin niya po ang presidente natin. Di ba kung nagawa niya na minsan, uulit-ulitin niya po lang yan, ay sasabihin niyan, kaya ko naman pala to eh. Di ba? Duwag pala to eh. Hindi pala to papatol eh. Kahit anong gawin ko dito, hindi ako nito ipakukulong. Yun ang sinasabi ko na bad precedents. Kaya mali na iuurong ni Presidente or pigilan niya yung mga tao na mag-i-impeach kay Sara. Una, mga kababayan, di ba meron tayong tinatawag na 3 branches of the government. May dagdag ko na lang din. Legislative, executive, at judiciary. Now, mga kababayan, kahit naman sabihin ni PBBM, tigilan nyo yan, huwag nyong i-impeach. Pero pag may mga private citizen or mga tao talaga na gustong i-impeach si Sara, may magagawa ba ang presidente natin? Hindi niya pwedeng pigilan yon, mga kababayan, kasi dinideprive niya ang karapatan ng tao na magpahayag ng kanilang nararamdaman at yung kanilang nakikita to impeach Sara Duterte. Di ba? Yun lang yun. O sana po nauunawaan ninyo. Ako po, mga kababayan, laging nananatili kung ano yung stand ko, okay? Oh. Patay gutom ba? Okay. Valiente Santos, dapat di ipa-impeach na si Sara? Baka makatakbo pa yan, makapanloko. Dapat po talaga ipa-impeach yan, di ba? O sabi ni Simple Nana, fake news daw yan. Again, sabi ko kanina, it should be or it might be half-truth, mga ka-GPnatics. Kasi yung pwedeng ito ay part lang ng isang conversation, pinutol po, hindi kompleto. Di ba, Sir Romel Horacio, tama ba? From Florida, US of A. Fake news yan at ugali ni PBBM kung hindi humalo sa legislative body, generally, fake news yan. Sigurado na hindi yan kay PBBM. O sabi nila, mga kababayan, may kanya-kanya naman tayong opinion dito. Diba? Ako naman naniniwala half-truth lang. Dahil baka sabi ko, hindi ito pinakita yung kumpletong usapan or konteksto. Kasi sabi ni Gadon, siguradong sigurado ako, sa next Congress ay may impeach ka. Ano ba ang next Congress? That should be after, mga kababayan, after election. O, di ba? So, pwedeng may mag-impeach mga February na or December, pwedeng ganon. Pero not totally to stop the impeachment against Sara Duterte. Kayo mga nababaliw ng mga bashers dyan, mga DDS, akala ninyo duwag ang presidente namin, mga julol kayo. In your dreams. Palalagpasin pa ba yan? Kaya nga dito sa usapan natin sa next topic, mga kababayan, ito, digong.